Day 147, The House Renovella. Oh, what's up? What's up? It's Jack Sparrow sa roof. Raise the roof naman dyan, Jack Sparrow. So, ito, bibistay sila para maging malinis. Linis ng mga buhangin. Kasi darating yan pa na sa yan. So, ngayon, lilinis sila para yung buhangin hindi makato. Kasi pagka hinalo na nila sa semento, kailangan magino. Ganda ang latag. Ayan. Yan eh. Taal volcano. Dahil na semento, tubig. May tamang timplayan para mabuo. May magmimix yan para mabuo. Tapos dito, tayo sa pwesto sa option number 1 o sa problem number 1. Ito yung magkakabit sila out, galing lahat. Dito naman, may baba. So, kailangan lang nila mailabas para ma-connect. May connection lang. Para hindi tayo magbaha dyan. Dire-diretso yan, kanan. Palalabas sila sa post para hindi ano. Then titipin na niya, sabi ko ingatan. Siyempre, kamahan. Kakamitan. Siyempre, hindi tumunod. Ayun, sa pool. Tiyak. Mali. So, that's life. Ulit na lang uli. Hopefully, hindi na, kasi dyan pa yan, no? Dahil ako. Ayan. I think na ihahabol na lang yan coupling. So, ito naman doon sa kapilang downspout. So, nagawa na niya. Yung elbow, nilabas niya. Pero, yung elbow, may surprise. Makikita mo dyan na parang supposedly, kailangan tumutulo yan. So, yung slope niya dapat palabas. Pero, syempre, ginawa niya para unique. Pabaliktad. Papasok ang tubig. So, para ako may sabaw dyan sa loob. Every time, syempre, kikita mo, sobrang unique niyan. May tubig parati sa loob. So, sabi niya, so solution na. Pero ang sabi ko na butasan na lang niya ng pako, i-drill niya ng konti para may dadaan yung mga ganyang kakonting tubig. Para hindi mag-ipon. Kawawa naman yung kung maipon sa loob. So, ito yung downspout number 3. Galing sa bubong yan, diretso. So, mas walang problema dito kasi naka-ready na maayos. So, dito naman tayo dumako sa loob. Makikita niyo. So, kasi CHP pa lang yan, ganyan kasimula yan. Magsi-CHP yan, tapos lalagyan nila ng semento, they call it palitada. So, what he's doing is nagpapako siya, ile-layout niya, bale ang kapal kung gaano karaming semento. Nakita niyo yung kaninang hinahalo semento, dyan ipapahid yun. Para makinis yan, para pagka, yun yung finish na pagpapatuan ng whatever, bricks, o kung ano mang finish mo, semento, pintura, o whatever. Yan ang simula, pinormahan lang niya. So, yung pinako niya dyan, may pako yan na kabilaan. Ayan. Kita mo, may tali dyan, di ba? Yan yung tanse na idadaan niya. Yan yung nile-layout niya. Kung ano man yung desired na design ng interior designer o ng contractor, dyan niya ilalapag yan. Kung gaano kakapal yung semento na ihahalo, ididikit niya dyan. So, yun ang magiging finish mo. After nun, masilyahan pa yun bago mapinturahan or whatever, kung paano. Basta galing dun mo palang mailalapag para hindi ka rin pasukin ng tubig.
Mantala yung kabila niyan, sa likod niyan, ginawa ng tambakan ng mga materyales, yan usually mga. So, etong mga tubo na yan ang ikakabit sa mga bag. So, para ma-connecta yung galing sa bubong, pababa hanggang sa ground floor, hanggang sa may linya ng So, ito makikita mo isa sa downspout na kinabit nila dyan, sa likuran to. Ayan, binaon sa I-beam para pagka nagbuo sila para sa poste ng I-beam, nasa loob ang downspout, hindi pangit tingnan. Pwede nyo rin gamitin yan. I think these are basic, pero sa mga baguhan katulad ko, ganyan talaga, diyan ko natutunan, pinag-aralan ko kung anong pinakamaganda. Andyan naman marami nating resources. So, ito naman yung idudugtong ang lumang downspout sa bagong instalasyon na bubong sa likuran. Ito, makikita mo, butas pa yan, no? Diyan ikakabit yung downspout. Ayan. So, biyak na yan kasi yan yung luma. So, papalitan ng bago. Ito yung eaves dun sa likod. So, wala pang kisame yan. Siyempre, maglalatag muna tayo. Para dito sa likod, ang inano lang dyan is naka-expose lang kasi wala namang dyan. Para mas padali ang repair kung sakasakali. For aesthetic purposes, yan, na mga ganito, nakabaon yan. Sa loob ng kisame, dyan Tapos, just make sure lang na mayroong mga slope dyan para alam natin yung Huwag niyong tutularan yung slope kanina na pabaliktad. Huwag kayong magpaka-unique kasi babahain ang bahay niyo. It so happens sa labas yun, kaya medyo forgivable. Eto naman, dito tayo kay Einstein. Si Einstein. So, ang goal niya, titibagin niya yung flower base na yan, parang medyo malagroto. Yan ang gagawin niya. So, demolition team yan. So, sabi niya, maglalagay ako ng kalang para bababa sa loob ang mga debris. Ang hindi niya alam, kailangan suportahan. Ayan. Nakita niyo, durog ang plywood. Siyempre, walang suporta, di durog. Oh, siyempre, natutunan niya yan. So, ikakat natin ng konti yan. Ayusin niya yan. Ayaw, di ba? Siyempre. So, si Einstein, medyo aayusin niya ng konti yan. Para mas swabe ang pagbagsak ng mga debris. Mamaya balikan natin si Einstein. Tingnan natin anong mga bagong inimbento niya. Bukod sa Newton's law. So, eto, ganyan yung Kasi may mga inner gutter kasi yung inside gutter kasi pag ginamit dito. Kaya para dire-diretso poste pababa hanggang sa dun sa kaninang hinuhukay dun sa ground floor, yung biyak, saka baliktad na slope. Yan yung mga lahat ng mga invention nila nilagay na lahat sa bahay ko Ganyan kasi sila ka-innovative. Ayan. Yan yung tatlong downspout na nakita mo. Ito yung downspout na baliktad yung slope. So, para maalala ko lang, no? Yan yung mga pinagagawa nila. Kaya ako binibideo lahat yan. Para next time, kapag maghanap ako, asan ba yung slope niyan? Yan yung baliktad. O, yan. So, makikita mo, yan, dire-diretso hanggang sa baba yan. Tapos yun yung dalawa pang katabi. Ito naman yung luma naming bintana sa may hagdanan. Ito yung sa staircase namin. Ganyan kasi ang design ng lumang bahay. So, nung ni-renovate, siyempre, tinanggal. Sabi ko, para makatipid, gamitin natin yung lumang bintana. Di ba? Ayaw nila magtipid, pinasag yung salamin ko. So, bibili ulit ako ng salamin, ikakabit dyan. Siyempre, tatlo sila, tulong-tulong dyan. Yung isa talaga, hindi talaga tumutulong yan kasi mason niya. Gusto lang niya iurong yung paggawa dyan kasi yung motor niya, nakikita niya nandyan. Tatamaan yan kapag nagginang. Siyempre, yan yung priority natin. Yung motor, hindi yung bintana. Yung bintana kasi yan, kita mo, basag, di ba? Tinuluyan na. Siyempre, ganun yan Mas murang, kapag nakasagasa ka, patayin mo na diretso. Huwag mong bubuhayin. Ayan, tingnan mo, patay lahat ng salamin ko. Hindi. Pero sa totoo lang, ako nagsabi na basagin nyo na lahat.
nagtira pa kayo ng buo. Kapag papalitan natin, syempre palitan na natin buo. Mayaman tayo eh. Syempre hindi biro lang. Kasi yung lumang bintana kasi may shade ng greenish ba yun? Kaya kapag bumili ako ng bagong bintana, di papantay yun. Para kang duling. Di ba? So, eto, dito, kinabit na niya yung, primeran nila para hindi kalawangin. Tapos, bago i-install. Di ba? Nalingat tayo. Naayos na niya. Siyempre, nalingat ka lang. Mabilis yan. Mabilis magtrabaho siya. Si mga natin. Hindi mo halata. May tubig sa loob. Pero walang tubig na yan. Kasi, yun nga, nag-drill sila doon sa pinakamababang part para doon tumulo ang konting mga tubig. Pero yung maramihan, malakas ang tubig. Dire-diretso yan hanggang doon sa kanal, doon sa kabila. Yan yung kinonekta niya. Para lang hindi tayo maimbakan ng tubig. Let's go back to Einstein. So, ito na yung bagong inobasyon niya. Nakita niya, durog yung kabila eh. So, siyempre, iingatan na niya. Matibay na tong kinabit niya sa gitna kung saan babagsak tong karamihan ng mga aakyat to, siyempre, parang lang, di ba? Exercise ng konti. Yan. Mali, di ba? Bumagsak pa rin siya dun sa plywood na durog. Hindi walang kwenta. Pupulutin niya ulit mamaya yan. So, syempre, alam na niya na medyo hinay-hinayin na yung pagpalo. Yan yung ganyan. Para pagka, kasi, alam mo, mahirap talaga yung mga trabaho nila. Didemol. Makaka-relate lahat yung mga labor. Yan. Ito yung So, naghanap sila ng pinaka-best. Yan, best pa. Yan yung mga, kumbaga, hacks nila. Magpaikot-ikot dyan. Yan, pacing yan, syempre. Para hindi, alam mo na, nakalambitin ka, baka ready ka mapagod. Tumayo ka muna. Panoorin. Kung malalaglag mag-isa yung mga flower base niya. Syempre, sabi niya, sino bang unang mapapagod dito? Ako o ikaw? Mamili ka. Syempre, naisip niya, semento yan, hindi gagalaw yan. Ibagin na natin. Ayan, unti-unti na lang niya para hindi pumunta dun sa, pumusli ulit. Anyways, siguro maya-maya, actually, natapos niya yan. Nahanap niya na best way simulan yung trabaho. Huwag tumayo-tayo. Mauubos din pag tinapos niya talaga yung trabaho. Kasi may trabaho pa siya, may goal pa siya sa taas eh. Magtitik-tik pa siya eh. So, kailangan niya tapusin lahat yan. Ayan. So, alam na natin, basta pag may trabaho, trabahuhin. Yun lang talaga yan eh. Yun lang ang way para matapos ang trabaho, trabahuhin. Walang ibang gagawa niyan kasi goal mo yan. Yan yung kailangan mo tapusin. Yari ka kay Foreman pag di mo tinapos siya. Yan. So, papatagin yan kasi para hindi na kasi magagamit yung lumang design. Kasi masikip dyan kapag may nakaganyan pa. Sa totoo lang, buong buhay ko ilang beses na ako nauntog dyan. Kasi sa baba niya may gripo dati yan. So, pag naghugas ako dyan sa baba, ayun, sapul ako dyan pag tayo ko. Hindi ko alam sino nag-design yan. Tumalangit nawa, pero yan talagang design niya para untugin ang ulo mo. Kaya pinaalis ko na yan. Yan, simpleng. So, mamaya, dadako tayo dun sa taas. After niyang magtibag dyan, yung may titik kasi siya yung mga pader sa second floor, dun sa terrace. Para magsimula na magsemento, mag-layout ulit para mapalitadahan na yung mga impurity. So, actually dyan na matatapos yung yan. Alam ko hihingi siya ng tulong and umakyat siya dyan after niya magtibag. Para kasi medyo hindi pantay pag nakikita. Dito hindi mo masyado makita pero sa actual hindi pantay yan. So, kailangan dati pa lang nung latag dapat pinantay na. Dagdag bawas, hindi na matatapos yan. Kung alam ko lang dati, dapat mas maganda na inayos na niya. Ito na yung end of day namin. Ayan, maganda pa sikat ng araw. At
tomorrow will be another battle. Marami ako matututunan. Sana wag nyo lang tularan yung mga mali dito. And see you tomorrow.